Good evening everyone. Today is my 67th day of improving my public speaking skills. Buwas is our reporting day and honestly wala pa ako ka-prepare sang explanation towards among topic. Although ako ang nag-research para sa content or information sang ginghatag nga question sa amon and inugbutan dito sa PPT, but then wala pa ako ka-research mayad, and I will do it today. Akong plano ba sa actually that alarm is automatic, kagway ko siya napatay or na off. Anyway, my plans was in reporting. My topic is first not to use script, syempre, and just make everything comfortable, and I'll just try my best, and no, I'll do my best to explain it well in a way nga maintindihan sang akong classmate sang tanan. Hindi ko balaan ko anong magiging outcome was towards sa akon nga reporting, kay ako nga daan ang ma-intro sa amon grupo, kay honestly dapat sa tunga ako nga topic, but then since nag-request nga daan ang isa ko ka upod nga sa ano na lang siya danay balyuhan na kami sang topic, kay basi bala man late siya kuno na nagpasugot na lang ko. Kag okay man to kay honestly explain ko man lang kung ano ang definition or meaning sang DVM, ano yung purpose, and then sila na bahala mag-explain kung ano ang key roles and responsibility niya sina towards sa accountability and sa budget preparing or something like that in relation. Nalipat ako ng question. And that's all. And subong halin pagi na wala pa ako kasulat sang akon nga reaction paper, kay nag-research ko nga daan pero do hindi ko pa siya masyado gets, but subong gets ko na siya, kay ang reaction paper man ako no is something nga imo bala opinion or thoughts sa isa ka topic nga ging explain sa imo. Hamon ako na ang reaction paper, and that's what I'm going to do. Sala-sala na to dabi kagina ang akong ging prepare, kay ang akong nga ging prepare is literal nga tanan impormasyon na itong nakabutang, but then sang ging naintindihan ko na, sang ging comprehend and ging observe ko na ang definition sang reaction paper. Dito ko na gets nga hindi need sang full definition sa topic, it just need the understanding mismo sa nagapamati kung ano iya nakuha, kag kung ano ba lang nga mga opinion ang gusto niya nga i-share towards sa ging hambal or ang ging introduce nga information towards sa ila. Muna, ang problema pag idabi sa akon is wala ako ka attend during sa dusang seminar. It is because I try and try again. Actually, na-explain ko na sa recent videos ko pero try and try again ko nga magsulod. Galing akong cellphone, ga-out siya gulpi. Miski naka-intern ako, ga-out siya gulpi. And amo to ang naging reason kung naman wala ako ka-attend. That's why struggle ni siya sa akong subong bangod. Wala na gani ko kapamati. And wala man ko kabalo kung sino to ang pangalan sang speaker. But thankfully, may screenshot ang akon nga friend kaging sa inyo sa GC. That's why I'm able to gather information for my reaction paper. And kagina, itong ulubrahan ko pagid, halos tanan sa to, 50% wala, or 100% nga mention ko, wala ko magyapon na obra subong. Pero anyway, that's all for my personal life, and good luck. Good luck to me, boss. Hopefully, I can apply what I am practicing subong ang akon nga pag-improve sa akong public speaking towards dito sa actual reporting, boss. Although hindi ko mapunggan nga magkurog-kurog akong boses, pero hopefully makontrol ko siya during sa reporting, and I'll can confidently report in a way nga ang purpose is to make my classmates understand the information, or yes, the information that I'm talking about. Wala na akong goal. I'll not
hindi ko magamit sa mga madalim nga words. I'll just use an simple explanation nga dali matandaan. Dali maintindihan, kag dali matandaan. No muna. That's all for my personal life, and what I'm going to talk about today is in relation ni siya sa akon nga reaction paper ng obrahon. It is all about sustainability. Now, nakita ko sa slide nga ginsen sa akon classmate, the definition of sustainability is the practice of meeting current needs without compromising the ability of future generations to meet their needs. Meaning sina, kung ano man nga mga plano, programs, or desisyon ang ging-obra, for example, David, in relation sa konkurso, ang public administrations or government, kinahanglan nga ang inang tatlo nga ina is hindi na siya makakompromise bala in the future generation. Kumbaga, hindi lang ang current generation or ang current administration ang makabenepisyo towards sa mga solutions nga ging-obra sang current nga gobyerno, kundi pati man ina nga mga solution is makabenepisyo mangyapon towards for the long term or towards the future generations. Amo na ang sustainability. You're not just making a solutions towards isa ka particular problem for the current generation for the short term but for the long term. Amo na akon understanding towards dra. And there's what we call sang ano bala ang mas manami or ang mas need short term solutions or long term solutions. Kay actually ina nga pamangkot ging discuss na samon dito sa may amon classroom, but then wala ko masyado nasabat maayo. Pero agree ako sa short term and long term. Kay nagpamangkot nga dana akong classmate ko ano ang mas better, or ano ang mas need, ang ayuda bala or ang pang long term nga solusyon. Tapos namangkot nagdugang pag siya hindi pwede nga both. Nasabat sang reporter ang mas better kuno or ang mas need is ang long term sustainability. Pero para sa akon is may punto to siya. Need atong duwa. Kasi tuod lang sa isa ka goal may ginatawag kita nga short term ang long term goal. Kag ang long term goal hindi mo na siya ma-achieve kung wala ikaw sang short term goal. Amo man na sa government. The government needs to think and use or perform short-term goals in order to achieve the long-term goals. And that kind of mindset is applicable towards for example ang mga short-term goal labi kunyari may mga natural disasters kag kinahanglan sang immediate action to provide the citizens and their needs in a way nga immediate bala madasig kag dira na siya gasulod ang short-term solutions. Mga short-term solutions, for example, ang sheltering, ayuda nga kwarta, goods, kag mga donations. Amo na mga short-term goals. Kag although hindi na siya sustainable or ga-offer lang siya sang temporary comfort, but it's still a solution. Kumagabala muna akong punto. Well, ang pang long term solution naman or ang ginatawag ta nga sustainability wherein hindi lang ang current generation ang makabenepisyo but then ang future generations pagid. These are applicable towards sa mga problems balangan natural nga naga-occur. For example, labi sa in relation mangyapon sa isa ka natural disaster sa bagyo dabi tapos may baha na dira na need sang sustainability wherein kung gabaha ang isa ka lugar kinahanglan sang solusyon which is ang ginatawag na subo nga flood control. Kaya although hindi tayo mapunggan mismo ang bagyo nga nagakos sina or ang heavy rains nga nagakos sina, but then we can offer a sustainability by controlling sa mga bagay nga kaya ta makontrol. For example, ang baha kaya ta makontrol by using by using long-term solutions such as flood control. Actually, mo na issue
subong sa flood control currently diri sa Philippines, but I don't want to discuss that kay obviously naman kung ano ang content sina. It was corrupted kay damo-damo ko nung budget ang ginglaan para sa sina, but then it was not utilized properly, or na kumpleto gid man ang project but then hindi siya sustainable kay ging tipid sa materials kag damo pagid mga issue, mga corrupt ano pa to mga departments sa Pilipinas nga related siya sa corruption towards sa flood control, etc. And that's a longer controversial topic and I don't want to discuss that. But then, amo na. The reason why I'm doing this to further discuss my understanding towards sa sustainability, kaya mo lang nga daan ako ni sulat dito sa reaction paper karon. That's why I'm using my critical thinking skills to think further sa mga bagay nga or explanation or thoughts, ideas towards sa sustainability kag amo na kon purpose. That's all for today. Michaela, continue to be more consistent sa imo pa video no matter what, even though you will face setbacks, struggles or anything like that. Please keep moving forward. You can take a break, pero ayaw maguntat. Padayon lang. Hindi tanan nga oras you're okay or you're capable to be consistent. But then, bala mo naman ang result. You see the glimpse of the result and you know it's always gonna be worth it. Prioritize this goal no matter how your feels or what situation you're in. Nalutoy ka bala, damo ka ulubrahon, etc. etc. Please kindly put that aside and prioritize this goal kaya mo nga daan importante. Good luck sa imo reporting, boss. I believe that the effort that you're putting secretly subong will pay you back and will never betray you. The only thing that can betray you is the result. Kaya hindi ta na siya kontrolado. Gani may possibility nga layo-layo siya kumpara sa atong gina-imagine, but the effort mismo, the your cultivation towards sa isa ka bagay, for example subong sa pag-improve sa imo public speaking skills, will definitely not betray you. That's why keep slaying, keep moving forward. You see the glimpse of the result and you know it's always gonna be worth it, and always finish what you start. That's all. Thank you.